Isang mapagpalang umaga muli mga kapatid, mga kababayan sa ating Panginoon, mga kamanggagawa. Salamat sa ating dakilang Ama na tayo patuloy binigyan ng kalakasan, kalusugan muli upang mag-usap lang po tayo patungkol po sa salita ng Diyos na parang nasa harap ka lang, bintuhan lang tayo habang nagkwentuhan, nagkakape. Wala po tayo sa church para magsermon, magbahagi kung ano sinasabi ng Biblia. Hindi po tayo nagsasalita rito na parang pasigaw. Sabi nga sa akin, bakit pag nagsalita ako sa harapan nito, iba po yung sa church. Kasi dito, kaya nga makipag-usap lang, mag-usap lang po tayo. Kung yan ang lagi kong nilalagay mag-usap lang po tayo. At ang kalayaan ay iniwan sa atin. Pumili tayo ng iniisip natin, na akala natin na mabuti o matuwid sa ating palagay. Iniwan sa atin, kaya nga piliin mo, sabi ng ang buhay. Diba? Yan ang sabi ng Diyos. Pero na ipinakita sa atin, piliin mo ang buhay. So, ngayon, binigyan ka nga ng kalayaan, pero may lagay doon. Kung pinili mo yung hindi tama, ay consequence ang lahat ng bagay. So, ayan ngayong umaga, piliin natin ang mabuti, ang ikalulugod sa ating Panginoon. Kaya, salamat sa ating dakilang Ama, sapagkat patuloy tayong binigyan ng Panginoon ng kalakasan, siglahan sa ating puso't kaisipan. At bago tayo mag-usap, ay nagpapasalamat din ako na kahit pa paano ay nakadalo ako ng Harvesters Homecoming sa gawain ko doon sa Mother Church sa Baclaran. Sabi ko lang, hindi na Mother Church, Grandmother Church. Ayan. Sa yung Harvesters Homecoming. Last day na ata ngayon. Last day. Salamat, nakadalo ako ng 2 beses, Wednesday and Thursday. Ayan. Salamat din sa mga taong ginamit ng Diyos na nagbahagi ng mensahe patungkol po sa sinasabing ang tema po ng paksa lagi ay development, Kainos leadership for Kairos time. So yan. Salamat sa mga pastor na nagbahagi ng mensahe patungkol po dyan. Paano maghubog ng leader na balang araw, mga future leader. At yung mga batang mga pastor ay maging matatag, maging matibay. Dahil biblically speaking, sinabi naman po ng Bible yan. Si Pablo, isa sa mga halimbawa rin na nagpakita ng pagpapahalaga sa isang batang pastor na kanyang hinubog, tinuruan, inalagad. Yan. Sa pagiging leader kasi dadaan ka sa tinatawag na alagad. Kasi yan ang the best example how Jesus mold o made a future leader. Dinaan niya sa discipleship. Kaya yung mga nagpapastor na hindi dumaan sa discipleship, diretso lang siya sa sinasabing Bible School Theology. Yan yung madaling madaig ni Satanas. Meron nga dyan, di ba? Kita mo, kilalang kilala na. Kasi doon hinuhubog. Ang hinuhubog doon ay yung karakter mo, attitude mo. Ilang beses na hinubog yung karakter, yung attitude ni Peter at yung kanyang mga
inalagad. So, yan po mga kapatid, no, dapat nating matandaan. Kaya napaka-importante po yan. Kaya nga sa Harvesters Homecoming, yan po ang itinuturo. Sa lahat nila, isa lang po naman po ang patutunguhan sa sinasabi, paghubog sa magiging future leader o pagiging matatag sa bawat isa. Matagal ka naman o hindi, bahagi po lahat yan. Kasi habang nabubuhay tayo, si Satanas ay 24/7 na kumikilos. Ang gusto niyang bumagsak sa paglilingkod ay yung mga lingkod ng Diyos na malayo sa kalooban ng Ama. Okay, so ngayon, pagpatuloy po natin, bakit sinabi ko na itong si Paul ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan kay Timothy. Kanyang inalagad dito. At anong sabi niya sa unang Timoteo? Babasahin po natin. Sa unang Timoteo at kapitulo ay 6. Ayan. Ang talata po ay 12. Doon lang po tayo sa 12. No? Para doon naman yung pinaka-key verse natin. Sabi rito, mga patutuloy lang po natin dito. Sabi niya, ito pala, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Fight the good fight of faith. Bakit sinabi ni Paul ito kay Timothy? Dahil si Pablo, ito rin yung kanyang naranasan. Hindi siya nagsasalita o nagbibigay ng payo o advice, nagtuturo na hindi naranasan ni Pablo. Ginagawa kasi ni Pablo rin yung makikipagbaka. Tignan niya po sa 2 Timothy chapter 4. Ayan. Kaya nga nasabi niya sa versikulo 7, mga kapatid, ito rin kasi ang naranasan ni Paul. Ito rin yung ginagawa niya. Kaya binanggit niya kay Timothy. Hindi niya man siya nagsasalita, nagbabahagi ng Word of God without his experiences. Kaya ito po sabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya ito po, natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya sa pagkikipagbaka ni Paul, involves po rito yung faith. Kasi kung wala kang faith, nakipagbaka ka, tiyak matatalo ka. Kaya I have kept my faith, o I have kept the faith. No? Ano po yung iniingatan niya? Yung kanyang pananampalataya. Habang siya'y nakikipagbaka, nandoon yung kanyang pagtitiwala lagi sa Diyos. Hindi siya nakikipagbaka ayon lang sa kanyang sarili. Alam niyo po, bakit sabi ni Paul? Dahil sa mundong ito, marami tayong pakikipagbaka. Bahagi na po sa buhay ang mga challenges na ating na-experience sa araw-araw. Nagising mo pa lang sa umaga, may challenges na. Kaya nga, paggising ng sa umaga, kailangan sumangguni ka sa ating dakilang Ama, manalangin ka lagi, humingi ka ng tulong pagising pa lang. Kailangan mo ng guidance, kailangan mo ng tulong lagi sa paggising mo sa umaga. Na doon. Kaya nga ako, pagising ko sa umaga, imbis na cellphone ang unahin ko lagi ang Diyos. Diba? Pagising sa umaga, cellphone. Saan yung cellphone ko? Baka may nag-message sa akin. O baka lubat na. Tapos pag hindi nakita yung charger, gagalit na. Kasi iba yung spiritong pumapasok lagi.
Pero dito, tinuturo po sa atin ang kahalagahan at ang kaayusan at kabutihan, mga kapatid. Biblical speaking, no, na magtuturo po sa atin, mga kapatid. Wala tayo sa church, nasa ano po tayo, bahay, internet, may pag-usap lang. May Biblia ka, basahin mo, suriin. Nag-usap lang po tayo, para pa nasa bahay nga lang. Kaya nga, habang nakipag-usap ako, nagkakape. Relax lang, enjoy lang po ang buhay, mga kapatid. Huwag masyadong dibdibin ang lahat ng bagay. Pabayan natin sa Diyos. Diba? Sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 5. Anong sabi roon? Basa tayo. Unang Pedro, kapitulo 5, ang talata po ay 7. Yan. Ang sabi rito, mga kapatid, tingnan niyo po. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Sino yung Kanya? Ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kapag ating inilagak, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayun. So, nandun yung pagmamalasakit ng Diyos. Paano magmamalasakit ng Diyos? Ilagak natin daw ang lahat ng ating kabalisahan. So, ayan po mga kapatid, no? So, kilala po natin yung ating pinaglalagakan ng tiwala, pinaglalagakan ang ating pananampalataya. Kaya bilang mga leader o gusto mong maging future leader, alam niyo mga kapatid, ganito yan. Ang pangangaral lang salita ng Diyos, wala pong pili. Lahat mangaral. Iba po yung sinasabing, pastor ka, gift po yan. Ephesians 4:11, yan po yung sagradong regalo ng Diyos. Bakit? Galing sa langit yan. Walang sobra, walang kulang dyan. Yung 5 yung binanggit, yun po ang itinalaga ng Diyos sa iglesia para tumibay. Wala na po yung mga dagdag pa na mga posisyon doon. Wala naman po. Kung may dagdag, sakop na po doon sa 5 yon. Alam niyo ba yung mga kapatid? Kaya nagtataka naman ako sa iba. Pilit ba? Dadagdagan. Galing lang naman sa lumang reliyon yan eh. Mahilig sa dagdag kasi yan. Inadapt naman ng mga Christian. Ika nga, mga Pentecostal. Hindi po ganun eh. Kaya ang labanan ngayon, posisyon. Kaya mapakinggan ako, reverend. Ang bishop, pero nakasulat. Pero, alamin natin, ano ba yung bishop? Patid. Biblical speaking nga eh. Diba? Kung Biblia ang pagsasalitain natin, ayan ang sagot. Ngayon, kung magkuro-kuro palagay tayo, gumagawa tayo ng meaning, ay tao lang gumagawa nun, hindi ang Diyos. Kaya sabihin lagi. Nabasa ko rin naman yun eh. No? Dito sa ano. Sabi, hindi sa Bible ha. Bishop, overseer. Kasi may sabi, tao. Diyos ba nagsabi? Hindi. Kahit baligtarin mo man ang sinasabi sa Timothy chapter 3, mababasa po tayo roon na ang qualification po ba sa future leader, kung paano mag-handle. Iba yung kasi lahat ng tao ay natasan, mangaral, mag-share. Wala pong pili dyan, babae, lalaki. Hula na po yan eh. Sa panahon ni Propeta Joel, ibinuhos na lahat ang kanyang espiritu para gawin mo. Pero yung pagpapastor, yung sinabi sa Ephesians 4:11, mayroon lang pong nakatalaga dyan. Kaya hindi lahat guro. Diba? Hindi lahat guro. Kasi malaking responsibilidad po yan. Pero yung pangangaral, lahat. Kasi hula na yan eh, utos na yan eh. Lahat mangaral. Alam nga naman tatahimik ka lang, Christian ka. Hindi po. Tandaan po natin mga kapatid. Yan po yung tamang sinasabi ng Biblia. Ang pagpapastor o ano man yan. Yung pagpapastor po kasi mahawak yan eh.
nagkikerya ng tupa. Yan po mga kapatid. Pero yung sinasabi nating bisya, kasunod nga lang yan, elders. O deacons pala, diakono. Yan yung mga katuwang ng pastor. Hindi naman niline up yan doon para wala lang. Pag wala yung pastor, yung bishop dyan, yung mga elders na yan, kasi pag sinabing bishop, yung mga matatanda sa iglesia. Ano ba yung matatanda? Yung mga senior. Binabanggit, mga senior yan. Pero hindi yan ang focus natin, ang natin yung challenge ba, pakikipagbaka. Sinabi ni Paul kay Timothy, makipagbaka ka. Bakit? Ako rin nakipagbaka. At ang sabi pa nga niya, sa dito sa ulitin natin 2 Timothy yan, chapter 4 ang talata ay 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Kaya nga ang interpretasyon ni Paul sa pagmi-ministry, tumatakbo siya. Hindi literal tumatakbo siya. Sa pagtatakbo kasi, alam nyo, minsan nadadapa ka, minsan papagod. Lahat maranasan mo, nauuhaw ka, ano man. Di ba? So, ito yung experience ni Paul sa kanyang pagtakbo bilang lingkod ng Diyos. Sa kanyang pagtakbo, ang dami niyang karanasan. Munti ka siyang mamatay, tikin siyang malunod. Sa biyaya ng Diyos, iningatan siya. Kinagat pa siya ng yung kumagat sa kanya. Serpente ba yan? Ba? Sa Book of Acts. Diba? Yung kinagat siya, di ba? Nandun, biyaya ng Diyos. Ingatan, di pa time talaga. Kagat man siya, hindi pa time talaga. Alakdan bang tawag doon? Ngayon sabi rito, sa kanyang pagtakbo, iningatan niya yung faith niya. Kaya sa ating takbuhin mga kapatid, ingatan natin yung pananampalataya mo, pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil ang ating kaaway mga kapatid, ito po yung ating okay, mayroong bisita. Yung pusa. Okay, una, sino ba ang ating kaaway? Sa pakikipagbakang ito, mayroon tayong kinakaharap talaga araw-araw, mga challenges. Sino ang ating kaaway, mga kapatid? Yung kapitbahay mo? Yung mga nakikita mo? Nakakausap mo? Tao ba? Hindi po. Dito, niliwanag po ni Pablo kung sino raw yung kaaway. Alam mo, may tatlong bagay akong bababasa natin tungkol sa yung kaaway ba. Kaya nga, binabanggit, ibigin mo ang iyong kaaway. Tao po ang tinutukoy, ibigin mo ang iyong kaaway. Utos yun, wala sa Old Testament yan. Sa Bagong Tipan lang po yan. Ngayon, tanong, sino bang kaaway? Dito sa Efeso. Babasa po tayo, no? At pag-aralan nyo at pakinggan nyo, may tatlong bagay na sinasabing kaaway natin sa sinasabi ng Biblia, hindi ako. Mga kapatid, good morning, brother. Thank you for watching, Jonarin ko. So, basahin nyo sa inyong Biblia, mga kapatid, Baka inisip mo, mga kaaway, baka nakikita mo yung kaaway mo, kaalitan mo. Hindi yan. Ginamit lang ng diablo yan para pagalitin ka rin. Para pareha kayo mali. Para pareha kayo malugmok doon sa impyerno. Yun po ang purpose niyan . Kaya ito yung ating kaaway. Ephesians. Alam naman na ito ng mga ngaral. Diba? Sa Ephesians Kapitulo 6. Yan. Ang talata po ay 12. Yan ganyan po Ito yung unang kaaway. Yan. Tatlo lang kasi yung sinasabi ko, di ba? O baka may sobra pa kayong sino mga kaaway.
Sa akin, base sa Biblia. Hindi po kuro-kuro palapalagay. Kaya nga, biblicist ako eh. Kaya may nagsabi, wag raw biblicist. Ano naman tuturo-turo? Wag biblicist. Ano bang papangaral mo? Ba't ka pa nagpapastor? Diba? Kaya bakit ako ganito magsalita? Sinasaway ko yung mali. Alam naman, magjo-joke, magbibiro ka lang. Hindi po. Pag seryoso, seryoso. Pag nakakatawa, tawa. Nakakatawa na nga, tapos malungkot ka pa. Okay, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Paano rin yung pakikipagbaka natin? Hindi sa laban sa laman at dugo. In short, tao. Siyang tao may laman, may dugo. Kundi laban sa mga pamunuan. Ang ating kaaway pala, yung laban sa mga pamunuan. Sino ito? Gobyerno ba? Kasi pamunuan eh. Hindi. Tingnan niyo po ha. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, pamunuan, against powers, laban sa mga kapangyarihan. Tingnan mo kung sino ito ha. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Yun. Yung mga namamahala raw sa kadilimang ito. Sino kaya ito? Namamahala sa kadilimang ito sa sanglibutan. Ayaw ng liwanag ito eh. Gusto madilim eh. Kaya hindi ako sang-ayon nun sa mga church. Pag nagpo-praise and worship, pinapatay ilaw. Kunti lang ilaw na sa stage. Ang dilim. Imbis na liwanag, ito yung turo ng G12 eh. Ito rin ito kasi ang sabi ko, kayo masyadong bilib sa mga foreigner. Nagdadala ng kaguluhan yan, nagdadala ng mali-mali ito ng mga Pinoy. Adapt lang ng adapt. Kaya may nakikita nga ako, ang dilim. Ano yan? Gawain ng Diyos, ang dilim. Tapos doon sa stage lang. Ang buti pa, magkape. So ayan po mga kapatid, di ba? Ang hilig sa dilim. Kaya mahilig sa dilim, delikado eh. Tapos may ilaw na kunti, kuti-kutitap. Tapos habang may kuti-kutitap, may nakaupo, tagay-tagay, tapos may sumasayaw. Ayun ang gusto eh. Ito, inadapt ng church. Bakit? Kaya ayaw ko talaga sa church na madilim. Church yan eh. Sagrado yan. Hindi yan club. Kaya kapag ganyan ang church nyo, magbago na kayo. Kapatid, delikado yan. Ayaw na ayaw. Ano ba naman yan? Ano estilo ng mga foreigner kasi yan eh. Lalo na yung mga G12 na yan. Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu. Yun pala, espiritu pala yung kalaban. Hindi pala laman at dugo. Ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. O yan. Yan yung kaaway na mini-mention ng Biblia. Mga espiritu na hindi natin nakikita. Kaya ang sandata na gagamitin, spiritual din. Hindi ka gagamit ang kanyon, basuka o anuman, Armalite, AK-47 yan. O anumang mga sandatang pangpatay ng tao. Kundi ito, kalaban natin, hindi nakikita. Ito yung gumagalaw 24/7 sa isip at sa puso ng tao. Binubulag niya una yung isip, yung kaisipan. Nakukontrol niya eh. Kung anong sinasabi nung pamunuan ng sanlibutang ito, yun ang sinusunod na tao, sabi ng demonyo. Magsyabu ka. Magsasyabu yan. Anong sinisira dyan? Isip. Yung isa naman, nagpupos, sige, magtinda ka dyan. Ganun ang ginagawa ng demonyo. Kasi hindi lang nag-iisa ang demonyo, marami yan eh. Yung mga sakim, espiritu yan eh. Yung pakikiapid. Ay, basta wala kang
tinatapakan na tao. Basta kung saan kayo masaya. Tignan mo yung mga compromise niyan, yung tinotolerate ba. May Christian akong nabanggit, artista, singer yon. Sang-ayon naman siya sa parehang gender. Okay lang daw, basta nagmamahalan kayo. Christian yan. Ayaw kung Christian ba talaga, bakit ganun magsalita? Siguro tinuruan ng pastor na ganun din. Diba? Ingat tayo mga kapatid sa mga nagsasabing lingkod daw ng Diyos. Tapos compromise. Kaya ngayon nakikita ko, yung tinotolerate kasi. Lalaki ka, papasok ka sa CR ng babae. Tapos magrereklamo ka. Discrimination daw. Para bang gusto sila ang sasang-ayunan palagi. Kaya nga may nakita ko mga CR, mayroon na sila. Pero, hindi naman pumapasok, doon pa rin. Lalo na yung mga nagkukunwaring lalaki, hindi naman lalaki. Babae naman siya. Yung iba, sweetik talaga. Papasok siya sa mga babae para sweetik nga eh. Good morning, Nati 5. Thank you for watching. Ang kalaban natin mga kapatid ay hindi tao. Na-impluensyahan lang ang tao, ginamit lang ang tao dahil yung espiritu ng demonyo pumapasok sa tao. Kaya akala natin siya yun. Hindi po. Ano ang advice? Ano ang payo? Paano palabanan? Dito, sinabi rin ni Pablo sa 13. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Anong kukunin? Whole armor of God sa English. Ano yung armor? Yung mga gamit sa ating katawan. Protection. Pag sinabi kasing armor, protection yan. Para hindi ka tabla ng mga bala. Mula ulo hanggang paa. Ganun yung protection ng binabanggit. Whole armor of God. Hindi po armor ng sanlibutan. Kasi ang kalaban kasi natin, hindi natin nakikita. Ano ipaglaban mo? Espiritu din, spiritual din. Kaya nga, ang sinabi ni Pablo, magsikuha daw, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Hallelujah. Upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Hallelujah. Ito pala no? Kaya pala na maraming nababagsak, no? Na mga Christian na nangihina. Kasi hindi lang kinuha yung armor para tumagal tayo, makatayo tayo sa panahon ng masamang ito. Para magsitibay. Ayan na, sinabi. Tignan niyo po ang sinasabi Sinasabi ko nga mula ulo hanggang talampakan. Grabe ng armored na ito. Wala namang tayong maipupuna dito. Sinabi na nga ng Biblia, nakasulat Sabi rito, magsitibay nga kayo. Unang words magsitibay kayo. Sa English, stand therefore. Tumayo ka. Tayuan mo. Huwag mong takasan. Yan ibig sabihin yan. Tayuan mo. Harapin mo. Dahil ito po ang sinasabi, kasama natin ang Diyos. Ano pa ba yung sinasabi na kasama mo ang Diyos? Emmanuel. Sabi ng Panginoon, tandaan nyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan sa Matthew chapter 28, di ba? Kaya sabi, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Having your loins girt about with truth. Yung katotohanan, ano ra yung baywang natin? May tali pala ng truth. Na may sakbat na baluti ng katwiran. Tingnan niyo po, hindi po literal ito kundi ito po spiritual words. Sakbat na baluti, breastplate of righteousness. Breastplate dito sa
para pag ano ka, hindi ka madutlan sa saya, hindi ka mapiktuhan, tablan, di ba? Panain ka, sinuna kasi ang labanan doon pana espada. Di ngayon tura-tura, di ba? Missile lang, bala. Noon kasi talagang man to man. Ngayon kaduwagan naman ngayon Hindi yan matatapang, tapang na yan dahil pamuksa yan Malayo ka, malayo rin. Pero nung una talagang tapang talaga. Sarili mo, di ba, espadahan, lalaban kayo. Ganun ang mga tapang, yan ang warriors. Hindi katulad ng warriors ngayon. Tapang na yan dahil may baril. Yung ibang klase. Yan yung ginagamit na ilustrasyon. No? Breastplate of righteousness. Hallelujah. At 15. At ang inyong mga paa, yun, sa paa na, ay may panyapak na paghahanda. Anong gagamitin sa paa? Sabi rito, mayroong nilagay doon yung panyapak. Panyapak ng paghahanda. Kailangan yung panyapak mo, yung panyapak na ibinigay ng Diyos sa atin para gamitin sa pag-iibanghelyo. Pag-share, hindi gagamit mo yung paa mo kung saan gala ka ng gala. Gawain ng Diyos, gala ka ng gala. Diba? Ganun yun Hindi mo gagamitin ang paa mo sa walang katuturan, kundi paghahanda ng ibanghelyo ng kapayapaan. Yan po. Yan ang mga illustration dito. Saan mo gagamit yung paa mo? Sa kalayawan, sa diskuhan, sa walang katuturan. Paghahanda yan para gamitin sa pag-i-evangelize. Yan po. Good morning. Okay. Sabi rito sa 16, bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. May breastplate ka na, may kalasag ka pa. Ayan yun pag inano ka ng espada, dito tatama, hindi ka matatamaan. Protection nga diba? Kahit mga pana man yan, hindi nang labanan noon no? Espadahan. Yan ang warriors talaga. Matira, matibay. Katulad ngayon, tapang lang dahil may baril. Di ba? Ang tao ngayon, tatapang-tapang. Pag may baril yan, kahit nga paltik pa yan Naku, siga yan. Di ba? Dami nating nakikita. Tapang na yan dahil may baril. Pero kung walang baril yan, nako. Iwan ko. Mga mayayabang. Kayabangan na kasi. Diba? Walang ibang protection niya. Baril. Yung ginagamit niya, kinauso yung baril. Kaya ang baril kasi, isa nagagamit sa mabuti, nagagamit sa masama. Yan. Kaya dito, tingnan niyo po. Yung kalasag. Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Ano ipapatay natin? Yung kalasag ng pananampalataya. Ipapatay ninyo. Sinong papatayin? Yung nagdiningas ng suligi ng masama. Yung espiritu din. Ang papatay, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Tanya na po. Hindi po patay literal Inutusan tayong pumatay. Alam mo sa Biblia, may inutusan tayong pumatay. Isa na rito yun na siyang ipapatay ninyo. Pero hindi literal na papatay. Baka may misinterpret ninyo. Sabi nga, huwag kang pumatay. Ito, may papatayin tayo spiritual. Yung masamang isip mo, yung hilig ng laman mo, kailangan mapatayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, kailangan mapatayan. Ang sabi rito, sa 17, at magsikwa rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Ano kukunin daw? Salvation. Turbante. The helmet of salvation. Yung ilalagay mo sa ulo. Ito yung sinasabing helmet. Protection yan Kaya pag nagmumotor, kailangan ng helmet. Dahil kadalasan sa namamatay, naumpog ka. Meron na dyan, sugatan, balik yung paa.
Pero buhay. Bakit? Hindi naapektuhan yung ulo kasi may helmet. Hindi yung mumurahin helmet ha. Basag lang helmet, basag pa ulo. Kasi mumurahin nga eh. May matibay na helmet ngayon. Bakit? Mahal. Basta matibay. Yun po mga kapatid, helmet ng pananampalataya. And this word of the Spirit. Hallelujah. Kaya yung turbante ng kaligtasan, may tabak pa ng Espiritu. Kaya hindi nga literal eh. Na siyang, ano yung tabak? Salita ng Diyos. Kaya in short speaking, yung binanggit kanina, faith and Word of God. Yan po ang ibig sabihin doon. Suma total sa binanggit ni Paul, faith and Word of God. Kape. So yan lang po mga kapatid, no? So doon tayo, no? Sino bang kaaway natin? Hindi naman yung katabi mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi si pastor ang kaaway mo. Hindi mga Christian. Hindi mga unbelievers. Kasi ginamit, biktima lang din yan eh. Kaya nga, ibigin mo yung kaaway, pag-pray mo sila, na maligtas. Yan po ang ibig sabihin doon. Di ba ang hirap ibigin ng kaaway? Inahamak ka na nga, inapi ka na nga. Wala tayong magawa, utos ng Diyos yan eh. Gusto mo ng langit? Tanong ko, gusto niyo ng langit? Pag hindi ayaw niyo ng langit, gawin mo ang gusto mo. Ganun na kasimple. Kaya tayo, nag-aaral, gusto ko langit. Ayoko mamatay ako na walang kabuluhan. Kaya nga ginagawa natin to dahil gusto ko langit. Kung ayaw nyo ng langit, nasa inyo yan. Hindi naman tayo pinipilit eh. Kailayaan natin yan eh. Pero kung gusto mo ng langit, sundin mo ang salita ng Diyos. Ganun lang po. Kaya ang ating kaaway ay hindi po literal, hindi physical, spiritual. Kaya nga sabi nga ni Satanas eh, ito yung pagkakilala ni Jesus kay Satanas. Ito yung ugali, yung karakter. Alam nyo ba? Binanggit sa Biblia, babasa lang po tayo. Wala naman tayong maghukus-pukus. Diba? Ang dami ko napapakinggan. Ang daming sinasabi. Puro kwento. Kung di ba napapagod to sa kakwento niya sa sarili niya? Bida, lagi sarili. Tapos babanggit na. Masisingit mo lang ng Word of God eh. Masabing Word of God. Kaya bantay tayo mga kapatid. Nako, dami nangangaral ng ganyan. Minsan napailing na lang talaga ako sir. Ano tututunan ito? Natuto ba ito? Daming kwento. Parang nagtatalumpati na lang eh. Parang mga politiko eh. Tapos, babanggit ka ng salitang Word of God. Masabing, ito na nga yung Word of God na sinanggit niya. Pero ang haba ng pinagsasabi. Ito, John 10:10. Alam, memorize na yan eh. Sa Juan chapter 10. Ayan. Verse 10. Kita nyo na po, sabi rito. Hindi pumaparito ang magnanakaw. So, ito yung magnanakaw. Ito yung pagkakilala ni Jesus kay Satanas. Bakit? Ano bang pagnakaw ni Satanas? Ang sabi niya, kundi upang magnakaw. Ninanakaw niya yung ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nanakawin niya yan eh. Pag nakita siyang mayroong, kasi maliit lang yan, nanakawin sa yan. Yung makilala mo na lang ang Panginoon, kung mga ilalim mga bago, kaya magtataka ka eh, tumanggap siya, binautismuhan, pero nawawala. Ninanakaw kasi, gagawa ng paraan si Satanas para malinlang, madaya. Diba? Kaya ang daming binabautismuhan, hindi nagpapatuloy. Kaya magtataka ka. Yun po, kasi hindi pa matibay yung kanyang pananampalataya. Meron nga, matagal na eh, diba? Nadadaya pa rin. Lalo na yung bago. Pero ka maniwala dyan. Pareha lang yan. Negosyo lang yung reliyon. Ganun. Tapos ikaw naman, dahil mababaw, paisip ka tuloy. O nga, no? Ayun. Doon, nalilinlang si Eva. Sinabi ba ng Diyos? Pag ganun mag-question mark, bibigyan ka ng doubt. Kaya sabi ito, para nakawin, pumatay. O literal and spiritual, talagang pumapatay si Satanas. Diba? Ito, trabaho niya yan eh.
Kaya nililin lang niya tao. Kaya papatay niya para pagpatay nga naman, paano ka makapagpupuri kung patay ka? Siyang patay, di naman nakapagpupuri na yan. Pagsamba yan, di na maawit yan. Kung patay, siya na yung inaawitan. Yung patay, di na umaawit yan eh. Ito po, patay. Hindi ka na, ayaw niya kasi sa taas na mayroong buhay na magpupuri sa Diyos. Kaya sa aysa pa ito, pumuksa. Puro kaapihan tong ginawa ni Satanas, di ba? Kita mo? Puro kaapihan eh. Walang maganda sa kanya. Ito yung pagkakilala ni Jesus. Pero ito, kina-counterfeit ni Jesus eh. Yung gawain ni trabaho ni Satanas, makilala natin, nahuhubara na yung mukha ni Satanas kung anong ugali. Kaya kapag ikaw ay ugaling ganito, ay, ang amo mo si Satanas, ang ama mo si Satanas. Siya'y sinungaling. Kaya ang daming mga sinungaling, di ba? Mga bulaan. Si Jesus, ito natawa ko noon eh. Buti hindi na masyadong lumaganap. Si Jesus daw babae. Sabi ko, paano naging babae si Jesus? Porque ba mahaba ang buhok? Sabi natin, mahaba ang buhok. Malami ba natin nakita mukhaan talaga si Jesus eh. Nabanggit lang naman sa Biblia, nababasa natin. Walang gandang anyo ang ating Panginoong Kristo. Hindi kagandahan, hindi artistay ng mukha. Isang napakasimple at ordinaryong mukha lang. Hindi siya yung lapitin ba? Di katulad ninyo, nang gaganda ninyo, gwapo, di ba? Lapitin kayo. Si Jesus hindi ganon. Hindi yun ang pang-akit niya. Alam mo ang pang-akit niya? Word of God. Hindi dahil sa gwapong lalaki kaya sinusundan ng maraming tao. Hindi po eh. Kaya sinusundan siya dahil nakakita sila ng himala. Yun lang po. Nakakita sila ng himala like Jesus Christ. Kaya sinusundan din sa artista siya. Hindi siya pansinin talaga. Tinulad siya sa isang damo na tumutubo kahit saan dako. Walang pumapansin. Ngayon yung damo ngayon napapansin na, no? Gamot daw yan eh. May damo. Diba? Nilalaga, iniinom. Herbal daw yun eh. Diba? May ganun damo. Sabi rito, ako'y naparito upang sila'y, sabi ni Jesus sa sarili niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hallelujah! Praise to the Father. Yan yung pagkakilala ni Jesus sa sarili niya. Pinakilala niya, hinubaran niya ng pagkatao itong si Satanas, na ito'y si Satanas na isang magnanakaw, pumapatay at pumuksa. Ang dami ng ninanakaw niya. Ang dami niyang pinapatay, ang dami niyang pinupuksa niyan. Sira ang buhay ng mag-asawa. Ang bidin lang. Kasi kasinungalingan nga eh. Eh, hindi po totoo yung sinasabing lahat ng tao nilikha ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mali. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha, tama. 100% binanggit talaga ng Biblia. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mayroon lang po eksklusibo na matawag siyang anak ng Diyos na binanggit mismo ng Diyos. Yaon lamang tumanggap. Sila yung kinikilalang anak ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao anak ng Diyos. May anak din ng Diablo. Alam niyo ba mga kapatid? Basa tayo. Sa 1 John. Ayan. Dito kasi, niliwanag naman kasi rito sa Bible. No? Kung ating titignan, dito sa chapter 3. Chapter 3. 1 John chapter 3, ang talata po ay 10. Tingnan niyo po, babasahin natin. Baka nag-imbento tayo ng salita. Sa versikulo 10, ito po ang binanggit. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos. Una, binanggit anak ng Diyos. Pangalawa, at ang mga anak ng Diablo. Paano mo
kilala na siya ay anak ng dyablo. Binanggit na rin dito sa sulat. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yan po, ano natin makikilala na sila hindi anak ng Diyos. Yung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid. Ang liwanag, mga kapatid, di ba? Yan ang Biblia po, kaya nga Bible speaking, biblical speaking, no? So ang kaya kaaway natin hindi po yung tao, literal. Pero may binabanggit po sa Bible na mga kaaway, pero hindi ito yung tumutukoy na kaaway mo talaga, kundi nag-signify lang ito na sila yung mga tao na parang tila kaaway natin sila, pero hindi naman sila talaga kaaway natin. Ginamit lang sila. No, ginamit lang sila. Tignan niyo po ang sabi sa saan ba tayo? Sa Mateo ba 'yon? Dito po sa Mateo chapter 10. Yan. Sa Mateo chapter 10. Binanggit po rito. Basa po tayo, mga kapatid, no? Magandaan nito, wala naman tayo sa simbahan, eh. Nasa ano lang po tayo, nag-uusap lang po. Sa versikulo 36, sabi niya, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang kaaway daw yung sariling kasangbahay. Hindi po ito tulad ng kaaway mo, awayin mo rin. Hindi po ganon. Sabihin, ito yung parang kaaway mo dahil una, lalo na pag usapin po yung relihiyon, tapos hindi kayo magkakaintindihan, tila ba ganun parang kaaway mo siya. Hindi po away na galit ka, away ka sa bunutan kayo, suntukan kayo. Hindi po ganon. Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling sangbayan. Tingnan niyo kung sinasabi rito. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. So yun po ibig sabihin. Ito yung mga against sa iyong paniniwala kung ang pag-uusapan po ay reliyon. Good morning, Brother Jumar. Thank you for watching. Kumusta dyan sa Cebu? Miss ko na kayo dyan. Miss ko na talaga yan sila, Pastor Larry. Kayo dyan sa Cebu. Yung pangangaral nyo sa kalsada na inyong ginagawa, lalo na sa mga kulungan, sa mga pulis. Tuloy lang po. Huwag tayong sumuko, mga kapatid. Huwag tayong sumuko. Good morning, Atinimpa de la Serna. Amen. Sa Mahalo, Southern Leyte. Good morning po. Namimiss ko na po kayo dyan. No, namimiss ko na yung sa Cebu, sa Mahalo. Ang namimiss ko doon yung pangangaral, yung pagsiservisyo natin kay Lord. Yun po talaga. Kasi kunti na lang yung buhay nating natitira sa mundo, ipagamit mo na sa Diyos. Amen. Salamat po, Atinimpa. Thank you po. So, ayan mga kapatid, ang kaaway raw natin na hindi yung tao. Sabi ito, ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Yan. Yun na, nagkakaroon na diskusyonan. Kaya ang interpretasyon dito, sila yung mga hadlang, parang naging kaaway mo sila sa pananampalataya, sa paniniwala ba. Kaya nga binanggit dito, pag inibig mo ang yung mga relatives, mahal mo sa buhay, mga anak, nang higit kaysa akin, sabi ni Jesus, no? Hindi karapat dapat sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus yan, ha? Hindi may sabi ng sino. Pag mahal mo, priority mo, ang mahal mo sa buhay kaysa Diyos, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Ang tanong, gusto mo ng langit? Kung gusto mo ng langit, gawin natin ito. Wala namang masamang binanggit si Jesus para ipakapahamak sa atin. Ganun kasimple. Diba? Bakit ka sumapi dyan sa reliyon? Bakit ka umanid? Dahil nagmimithi tayo ng langit. Balang araw, pag namatay ka, langit. Pero lang yung mga taong nagsabing impyerno. Ay, kalayaan niya yun eh. Di ba? Wala naman pipigil eh. Kaya nga dito sa mundo ito, may pagpipili. It is our choice. It is our will
who we will choose, no? Who we will choose the belief. Kaya hindi tayo pinipigilan eh. May kalayaan tayo. Mayroon tayong freedom. Mayroon tayong free will. Kaya gusto mo pumili ng reliyon, nasa iyo. Pero tiyakin mo na yung inaaniban mo nagtuturo ng tama. Kaya nga may sinasabi, anak ng Diyos, anak ng Diablo. Sino yun? Binanggit naman, kinaklaro. Yung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Hindi nag-umiibig sa kanyang kapatid. Yun po, klaro naman, di ba? Yun ang mga anak ng Diablo. Pero yung anak ng Diyos, binanggit din sa Bible, no? Sa John chapter 1. Babasa tayo, mga kapatid. Baka hindi natin makakalimutan. Ito yung sinasabi ni Jesus, no? Sa John chapter 1, verse 12. O, tingnan niyo po. Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkaluban niya sila ng karapatan. Karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, karapatan lang yan. Binigyan lang tayo ng karapatan. Binigyan tayo ng right para matawag kang anak ng Diyos. Sino ba yon? Sa makatibagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yon ang tinatawag na anak ng Diyos. Yung mga nagsisisampalataya. Kaya nga hindi lahat ng tao anak ng Diyos eh. Anak ng demonyo o anak ng Diablo. Makikita mo yung ugali nila, nagpapakita at nagpapayag sila yung mga anak ng Diablo, ng anak ng demonyo. Yung magaling magmura. Unawain mo na lang yan, anak ng Diablo yan eh. Pero lagi kang nagpupuri sa Diyos, nangangaral ka sa kalsada. Yan masisignify mo sila yung mga anak ng Diyos. Hindi natatakot, humarap. Kanino man. Basta ang dala mo'y katotohanan. Yan po. Ang liwanag naman, di ba? Kaya nga sabi nga, yung mga nagsisampalataya. Kaya ang sabi nga ni Jesus, ang sino man sa kayong sumampalataya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Good morning, brother, Pastor Richard Valenzuela. Thank you for watching. So dito po masisignify, anak ka ba ng Diyos? O anak ng Diablo? Tignan mo, tanong mo sa sarili. Ikaw naman makakasagot niyan eh. Pag galit ka sa mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos, ay nagpapahayag, anak ka ng Diablo. Pero kung nagagalak ka, natutuwa ka sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos, ng katotohanan, natutuwa ka, nagagalak ka, anak ka ng Diyos. Kaya nga dito masisignify natin eh. Ang Biblia ang nagtuturo sa atin. Yan yung kaaway, no? Na sinasabi. Ang sariling sambayan daw. Hindi po yung kaaway na nag-aaway kayo ha, na literal ha, na galit ka. Gusto mo nang masaktan siya. Gusto mo nang mapatay. Hindi po yung kaaway na ibig sabihin. Iba po yung word na kaaway dito. Kaaway, yung hindi galing sa sarili mo kaaway dahil sa paniniwala niya, kakaiba kayo. Yan po yung sinasabi. At isa pa po rito na binanggit. Kaya sabi ko, 3 ang kaaway na binanggit ng Bible. Unang kaaway, hindi yung laman at dugo. Pangalawa, ang sambayan. Ito po yung pangatlo. Alam niyo mga kapatid kung ano? Basahin natin sa Bible, Philippians. Binabanggitan natin dito. Kaya nga, wala tayong liman. Para alam ninyo, yung sinasabi ko, Pilipos Kapitulo 3. Ang talata po ay 18 hanggang 19. Sapagat marami ang mga nagsisilakad. Marami. Walang pili rito. Marami. Mga nagsisilakad. Sino yun? Yan na naman tayo. Yung mga nagsisilakad. Maraming nagsisilakad eh. Yung mga Christian, sabi nagsisilakad. Yung mga unbelievers, nagsisilakad din. Pero ito makikilala mo na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. Madalas pala sinasabi ni Pablo ito eh. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak. Sinasabi niya na may pag-iyak. Niiyak niya talaga yun eh, yung mga tao na yan eh. Sino yung iniiyakan ni Pablo? Na sila ang mga kaaway ng
krus ni Kristo. Ito yung mga iniiyakan niya. Kasi ito yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Ito yung mga against. Mga lumalait sa'yo. Kumukutya sa'yo. Umahamak sa'yo. Ito yung sinasabi ni Pablo, kaaway ng krus ni Kristo. Hindi po literal na krus ha. Nagagawa ka ng krus, papapasan ka. Tuwang-tuwa pa ngayon sila di ba? Pag Kwaresma. Tuwang-tuwa pa yan, nanonood sa iyo Ito yung krus, hindi literal. Ito yung araw-araw nating ginagawa na harap na mayroong umaalimura, umaapi sa iyo. Sinasabi kang buang, nasisiraan ka ng bait, nasisiraan ka ng ulo. Yan yung sinasabing kaaway ng krus ni Kristo. Kasi araw-araw mayroon tayong krus na pasanin. Kaya ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus, hindi karapat-dapat sa akin. Sa verse 19, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Yan, yung mga tao na yan, na umaalimura sa iyo, mga kapatid, yung iniiyakan ni Pablo. Si Pablo hindi exempted laging inaalimura yan, hinahamak kinukutya, simula nang siya maging Christian, yung ginawa niya noon sa mga Christian, ginawa niya rin sa kanya, yung consequence, naanin niya rin. Yung hinahamak niya yung mga Christian, inaapi niya, pinapatay. Ngayon, siya na ngayon. Naanin niya rin. Kaya nasabi niya, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Kaya yung mga tao na yung malimura, may kahinatnan yan Kaya nga, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Ipaubaya mo sa Diyos. May araw din yan. Parang pelikula. Ang Diyos ang bahala. Huwag mo lang pag-pray na mamatay. Masama rin yun. Pag-pray mo na makakilala. At pagpalain pa nga Yan yung sabing, ibigin mo yung kaaway. Pag-pray mo, huwag mong, katulad noon, sa lumang reliyon, pag kaaway mo, sisindi ka ng kandila, mamatay na ito. Sisindi ako ng kandila para mamatay na yun. Malapit yun. Ha? Hindi ganon. Hindi yan ang turo ng Diyos. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Alam mo yung sabing Diyos, small letter D. Pag sinabing ito marami ditong na Christian dito na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ito yan po yung mga churches ngayon. Puno lang kain. Ang saya-saya. Ang dami pagkainan. Pero pag walang kainan, kunti. Pansin nyo. Masaya ang mga Christian din pagkainan. Ang sisigasig niyan. Pero pag walang kainan, ang lulungkot niyan. Masaya basta may kainan. Mayroon nga akong church na papansin tuwing gawain may kainan. Ang yaman talaga ng church na yan. Kasi ang katwiran kasi, parang nakakagutom naman daw. Doon nasanay. Kaya sila dumadalo. Pero pag walang kainan, hindi dadalo yan. Kaya sila dumadalo dahil nalilibre kasi. Nalilibre. Nalilibre sa kainan. Uy, dalo tayo lagi, may kainan doon. Mga anak, wala tayong bigas. Wala tayong bigas, Naisip niya, ay doon tayo, dalo tayo doon sa church na yun. Dahil hindi sa makikinig, di sa seryoso doon sa pangangaral. Seryoso sa matapos na kasi gutom na ako. Good morning, Pastor. Thank you for watching po. Pastor Jojo de la Serna. Di ba, ganun po ang nangyari. Iyan po ibig sabihin yan, yung Diyos na tiyan lagi, tiyan. Nauna, tagal naman mangaral ni Pastor, gutom na ako. Kaya yung sinasabi dito, mayroon ganyan. Laging may kainan. Hindi ko naman sinasabing masama yan, pero ang mentalidad kasi ng tao iba Numpisan mo sa ganon. Kaya ang katapusan yan, doon din magtatapos yan Alisin mo yung kainan. Pag wala ng kainan, ay wala ng kainan dyan. Alis na tayo. Doon na magsisimula Doon makikita kung seryoso ang tao. Yung nahilig sa bigay-bigay, ayuda. Pag wala ng ayuda yan, di mo pupunta yan. Di ba ganun ang mentalidad ng tao? Yan na napasok na sa iglesia yan, sa church. Ang daming tao pag may bigayan doon. Ayuda. Galit pa yan pag di nakalista yung pangalan.
Naaway pa yung organizer doon. Pati kami nalista. Dapat kaming mga mahirap. Ganun niya. Pero pag sinabi mong dalo po kayo dahil may revival, may crusade. Pasensya na po, may busy. Busy po kami. Mayroon kaming, sa sunod na lang. Pagbuhay pa kami. Sa sunod na lang, pagbuhay pa kami. Pero pag sabing, hindi po, doon pangarap, tapos may magbibigyan po. Bibigyan po ng isang sakong bigas. Nako! Ay, wala pa kami lakad. Postpone ko muna. Sige po, punta kami. Magdadala pa ako ng mga kasama. Ayun, soul winner din yan. Di ba? Ganyan yun. Ito magkape. Yan yung ugali. Di ba? Nasanay. Kaya nga nung si Jesus ay nagsabi, nag-commitment, alam ba, nag-alisan. Ang gusto kasi ng mga tao, kakain lang. Di ba nakita? Pinapaka niya 5,000, 4,000. Puro lalaki lang yun, pabilang yung mga babae at mga bata. Nung magtalaga, nag-alisan, sabi ni Jesus. Kayo rin alis din, sabi ng mga apostol. Hindi, ikaw ang may buhay. Sabi ni Pedro. Magtalino rin to si Pedro, kahit na ilang beses na yung sinasaway. Talino si Pedro, kaya nga siya yung senior. Kaya yun makikita. Nag-alisan. Ayun ang commitment eh. Kaya naman sa nandyan dahil may napakinabangan sa church. Pastor kasi binibigyan ako lagi. Sana eh. Huwag mong bigyan. Kikita mo ugali. Kaya nga sinasabi yung tiyan. Laging Diyos niya tiyan. Kaya nga mga pastor, paalala, huwag yung sanayin. May dito, dami dito eh. Wala nang masama, magpakain ka, lagyan mo sa ayos. Huwag yung nakatuon lang. Kaya nga napunta yan dahil sa kainan lang eh. Tingnan mo pag anniversary, tingnan mo pag may mga handaan. Di ba ang dami? Saka magdala pa yan. Kung pwede nga aso, dalhin eh. Para yung alaga niyang aso, mapakain o yung pusa. Pero pag malo tayo, magsamba. Sinsya na po, maglalaba ako eh. Dami labahan. Bigyan kita ng washing machine pagkatapos ng gawain. Napupunta yan. Bigyan mo ng washing machine yan. Dalo po kayo, bibigyan ko kayo ng washing machine tapos ng simba. Nako, puno ang simbahan. Di ba? Ganun kasi yung gali. Ito naman mga Christian, ayan na rin. Ay, lipat ako doon sa church, iba. Dahil lagi doon busog. Meron nagsabi niyan dito, busog daw siya sa physical, busog din sa spiritual. Ginamit pa yung spiritual. Pero gusto niya talaga kainan. Ako nagpasalamat ako sa Diyos, naligtas ako, hindi sa kainan eh. Naligtas talaga ako dahil naghanap ako ng katotohanan. Alala ko talaga. Sabi, bakit sila hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan? Yun ang tanong ko lagi. Hindi sila sumasamba sa rebulto. Ano kayo basihan? Yun ang tanong ko noong una eh. Binasahan ako nung baptist. Wala, hindi pumapasok sa puso ko noon eh. Binasahan ako. Dahil kasama ko rin sa inuman kasi. Inutusan bumili ng kanduay. Ito pala yung baptist. Hindi ko na sabihin kung anong klaseng ba. Maraming baptist eh. Tapos doon sa may katabi ng church, parsonage ata yun. Sa second floor. Doon kami nagtagay-tagay. Ako inutusan eh. Kasi pag sila, kilala sila eh. Ako bago eh. Hindi man ako member nila eh. Pinapadalo ako, pero hindi ako nakakadalo. Kaya ang tanong ko lagi tungkol, wala ako ibang tanong, kundi yun. Bakit hindi kayo sumasamba sa mga rebulto? Yan ang tanong ko kasi ako, may alaga kasi ako. Pero hindi naman ako inaaway. Tanong lang ako na seryoso, hindi kami nagdiskusyon, hindi lang ako sinusumbatan, gano'n. Maganda naman ang turo, kaso lang yun nga. Tagay-tagay kami, tandua yun eh, at cheeser namin doon, nandun soft drinks na. Tapos may sitseria yung buwan eh. Doon pa sa Pasa yun ha, bata pa ako noon eh. Yun pagkakaintindi ko, tinatawag nila ako para dumalo. Hindi ayaw ko, mayayain kasi ako noon eh. Baka patayon ako sa harapan. Ako, yan ang inaayaw ko. Baka mahimatay ako eh. Pinipili talaga ako eh, ayaw ko talaga. Isang isip ko kasi, pag dumalo, nahiya ako. Baka tawagin ako sa unahan ba? Yun ang iniisip ko eh, hindi naman pala. Ayun nga, tatawagin ka talaga, patanggapin ka eh. Yan naman yun, di ba? Yan ang nasa isip. Ngayon, maraming ganyan ang iisip. Kaya ito po yung nangyari, mga kapatid. Ano? Kaya tuloy natin. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Na nag-iisip, ayan,
Nag-isip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ayan yung pinag-iisip kasi. Material. Diba? Kaya nakilala ko ang Panginoon. Sabi ko, magbasa ako ng Bible. Bakit? Sama ako ng sama. Binagyan ako ng, hindi Bible, New Testament, kulay blue. Binasa ko. Kasi anong kabuluhan sama ako ng sama sa inyo? Wala naman akong binabasa. Yung binigyan ako, tuwang-tuwa ko. Yung New Testament lang, parang sa akin, parang saya ko noon, binigyan ako. Hindi pa ganun bago yon, luma. Pero saya ko na, binigyan ako. First time ko mabigyan ng ganun, New Testament. Ang saya-saya. Nagkaroon ako ng Bible na makapal in Ivy, doon sa Makati Arcade. Makati Arcade. Dalo ka muna, bago ka bigyan ng Bible. Doon nagsimula. Seryoso kasi ako noon, malaman totoo. Doon po, hindi ako nakikita na may kainan doon. Pag yun ang simula, doon ka rin magtatapos. Wala nang kainan eh. Yan, ito yung sinasabi mga kapatid. Ang dami na linda ngayon, dami ng kainan ngayon eh, di ba? Kaliwat kanan. Pero huwag dapat humantong sa ganun lang. Okay lang yung magkainan ka, kakain ka, may panggastos ka. Ang kakain ka, wala kang pambili. Sama naman yan. Kakain ka, may panggastos ka, may pambili. Pero huwag nating sanayin ang ganun. Kaya nga binanggit ito na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Puro lang tiyan. Pag nangangalas pa, tagal ni Pastor, gutom na ako eh. Ilang segundo pa lang nakaupo eh. Matagal na hikab na. Ay, nantok ako. Ay, naku. Delikado yan. Hindi na talaga Diyos ang iyong sinasamba. Ba't pag gano'n ang pangangaral ng salita, naantok ka? Yan kaaway natin eh. Minsan kaaway rin natin, sarili natin. Diba? Tagal naman, Pastor. Tingin ng relo. Tingin ng relo yan. Kung walang relo, sa cellphone, may relo yun eh, may oras. Bibilangan niya. Tahaba ni Pastor. Haba ni Pastor mangaral. Tingnan mo yung mga tao na yan. Yung mga Christian kuno. Tagal naman ni Pastor. Yan kung matagal yan. Wala lang katapusan, tuloy-tuloy na yan eh. Basta may kainan din. Di ba? Alam mo sa Bible, sinong mga apostol ang pinakamahabang mangaral mula magdamag? Si Pablo lang naman, namatayan pa nga eh. Nag-crusade siya mag-isa. Walang ibang speaker, siya lang. Kaya niya magdamag kinabukasan pa. Namatayan nga si Eutico, di ba? Saan yan? Sa Book of Acts, chapter 20. Basahin niyo po. Siya po ang pinakamahaba kong mangaral sa Bible. Wala namang iba si Pablo. Kaya mo yon? Grabing pangangaral yon. Wala nagreklamo. Mayroon bang nabasang nagreklamo? Ngayon, reklamador eh. Gabing-gabi na. Ano naman. Sa pakainin mo lang yun. Kasi gutom na rin eh. Hallelujah. So, ayan po mga kapatid, ang kaaway natin, ang diablo talaga, sintro. Tapos yung sambayanan, tapos yung sarili, at yung kaaway sa cross ni Kristo. Ayan po. Di ba? Napaka-liwanag naman, binanggit sa Bible. Kaya sabi rito, yung kanilang kapurian, nasa kanilang kahiyan. Kaya sila rin mismo, di ba? Kahiyan. At na nag-iisip daw ng mga bagay na ukol sa lupa. Wala na ibang inisip nito kung bagay ukol sa lupa. Kaya nga sabi, ang counterfeit nito, ang isip mo sa Diyos. Basa natin sa Kolosas. Yung sisirain natin to, sinasabing yung mga kaisipan nila ay nasa lupa lamang. Ito naman ang sabi ni Pablo sa Kolosas chapter 3. Saan daw natin ilagak yung ating kaisipan? Ito po. Sa versikulo 2, sabi rito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Saan? Sa mga bagay na nasa itaas. Yan ang counterfeit yan. Sinasabi counterfeit. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Liwanag, di ba? Saan daw natin ilagak ang ating isip? Sa itaas. Yan, sa langit. Huwag daw sa bagay na sa mundo. Yan yung sinasabi roon kanina. Diba? Ang
ang kaisipan nila sa Pilipos chapter 3. Nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya ang kalaban nito, ilagak ng kaisipan mo sa langit. Yan po, napakaliwanag. No? Kaya ang tanong mo, may sagot ang Biblia. Hindi tayo nagpukus-pukus, hindi tayo mahabang kwento, wala namang binabasa. Ngayon yun po yung una. Sinong kaaway natin? Klaro. At anong gagamitin natin? Ephesians chapter 6 verse 12 to 17. Yun yung whole armored. No? Faith and truth. Word of God. Yun lang po ang ibig ipahiwatig dito. Panghawakan mo yun. Huwag mawala, huwag mabago ang iyong pananampalataya kay Kristo. Nanatili ka, nandigan ka sa katotohanan. Yun pong ibig sumatotal na sinasabi ni Pablo kung iyong uunawain yon, mga kapatid. Walang ibang tinutukoy dito. Ibig mo ng langit? Ayan. Gawin mo. Gawin natin. Diba? Paano ba mapaglabanan ng dyablo? Hindi mo kaya yan. O yung panghuli. Paano natin mapaglabanan? Susuntukin mo? Mga makikita eh. Tawanan ka lang ni Satanas. Kaya ang daming napupusis eh. Dahil hindi natin nakikita. Ang daming na-exorcise. Paano ba mapaglabanan ang dyablo? Pastor Danny Cataros. Amen. Thank you for watching. Paano mapaglabanan ang dyablo, kapatid? Hindi nga natin alam, no? Na hindi mo kayang labanan ang dyablo kasi ang dyablo nasa atin na. Kakwentuhan mo na, kakapihan pa, di ba? Kapidayo. Malamig na. Di ba? Paano? Biblia rin ang sasagot eh, no? Hindi naman natin mapaglabanan ng dyablo kasi espiritu yan eh. Kaya mga apostol, paglaban din sila eh. Kaya nga experience nila yan eh. Kaya nga tinuro sa atin. Amen po. God bless po sa online ministry po ninyo, Pastor. Thank you po. Brother Jonar Inco. Salamat po, salamat po. Salamat sa encouragement. Natutuwa naman ako niyan. Sige lang po, kahit na ilan naman ang nanonood, masaya naman tayo. Ang malaga, patuloy lang po tayo maglingkod. No? So, ayan po, nalubat na. Ayan po. Sa akin naman, pang-i-encourage lang po ito. No? Hindi ko naman tayo kinukundim. Wala naman akong right na magawa ng ganun. Sa akin, sina-challenge lang po tayo, mga kapatid. Di ba masarap mag-usap po tayo? Lalo na pag naharapan tayo. Sarap makipagtan. Para bang yung oras hindi mo nalintana na mahaba na. Pero bakit pag sa loob ng church, parang alam na alam mo oras? Di ba? Eh dito sa bahay ka, kaya gumalaw-galaw ka dyan eh. Malaya ka eh, di ba? Iba sa church eh. Hihikab. Hindi pa nga nagsalita yung pastor. Kaya nga minsan naisip ko eh, no? Pero huwag niyong gawin. Habang nakakainan eh. Masasanay kasi yan eh. Yan yung sinabi Diyos ang tiyan sa Philippians chapter 3. Mayroong mga church ngayon na may kape eh. Kaya alam kasi naantok lang ng paghapon. Ang gawain na yung mga alas 3. Doon ang critical eh, yung alas 2 gawain. Doon ang labanan eh. Yung antukin ka talaga ako, mantukin talaga ako eh. Kaya pinaglalabanan ko eh. Kaya gusto ko gumawa ng paraan, magkape. Ayoko naman yung palakad-lakad ako. Mayroon ba kasi habang nangangarap, palakad-lakad. Yung pangit na ugali yan eh. Yan yung mga youth. Galing na manugtog, pero palakad-lakad. Delikado yan. Walang naintindihan yan. Gusto lang tugtog lang. Paano mapaglabanan ng dyablo? Baka kinokontrol na tayo. May mga pastor talaga nakokontrol eh. Yung mentalidad, yung isip. Don't call me pastor, Reverend Bishop. Yan. Ano sabi ni Pablo? Basa po tayo, mga kapatid, sa pangalawang Korinto. Sige, basa tayo, no? Magtatapos na rin tayo. Pangalawang Korinto, kapitulo 10. Ang talata po ay 2. Ayan po, ito ni-encourage tayo, Bible po ang ating bar. The New Testament po. 2 Corinthians chapter 10, verse 2 hanggang 4.
Oo, ako'y namamanik sa inyo. Namamanik ha? Kasi nakikiusap si Paul sa atin. Ano yung sinasabi niya? Upang kung ako'y naharap na ay huwag akong magpakita ng katapangan. May pagkakatiwala na pinasaya kong ipagmatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin. Amin, marami sila, ang mga apostol. Tapang din si Pablo. Nasa katuwiran mo yung katapangan ni Pablo eh. Nawaring kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman. Nawaring, ang isip pa ng iba. Yung ginagawa nila, wala namang kabulan. Sa laman din sila eh. Totoo naman, physical sila eh. Hindi pa naman sila sa espiritu eh. Sabi sa 3, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, in a physical appearance, mga kapatid, ay hindi kami nakipagbakang ayon sa laman. Tingnan nyo po, take note, hindi sila nakipagbaka eh. Kaya yung sa Ephesians chapter 6, di ba? Sinasabi rin. Kaya ito'y labanan eh. Kaya nga, fight of a good fight of faith. Yun po, laban lang, kapatid. Sa panahon ngayon, kailangan natin lumaban. Huwag magpakita ng kahinaan. Gumawa ka ng paraan ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakipagbakang ayon sa laman. Anong gamit mo? Faith. Pananampalataya pa rin. Pagtuo, pagsalig sa Diyos. Sa 4, sapagkat ang mga sandata, tingnan yung sandata niya, ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman. Take note mga kapatid, no? Spiritual, ano po ito? Warfare. Hindi ito pamatay, pamuksa ng katawan. Spiritual po. Kundi, sarapan ng Diyos, hindi mo katindi ang power ng sandata na sinabi ni Pablo na nasa kanya ng mga apostol. Sarapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng kuta. Yung kuta na isang kampo ito eh. Pag nabing kuta, kampo. Yung isang kampo na yan, kayang gibain. Ganon kakapangyarihan ang Diyos. Sa verse 5, na siyang gumigiba. Anong gigibain? Maling haka. Yung mga haka-haka natin, yung mga mali talaga, araw ng mga patay, pista ng mga patay. Lagi may pistang patay, tapos may araw ng patay. Iba-iba yan, no? Yung sinasabing All Saints Day, All Souls Day, Undas. Ituro ko nga sa inyo, iba-iba yan. Na-adapt lang na natin yan sa ibang bansa. Ang mga Pinoy kasi wala namang originality yan eh. Nangangahoy lang yan. Ina-adapt ng adapt na hindi naman tama. Hanggang ngayon, sinunod pa rin ng mga pagano, mga kapatid. Naintindihan nyo ba? Mga reliyon natin, mga kaibigan natin, nakakaawa rin. Ako, galing din tayo dyan. Nagtitinda ako ng kandila eh. Nasalubong ko yung tao, bili. Tuwang-tuwa ako, naubos yung kandila ko. Kuha na naman ako. Kasi meron akong porsyento roon eh. Meron akong 25 centimos doon eh. Sa halaga ng kandila. Yung una, mura pa noon eh. Masaya na ako noon. Tingnan mo yung kakapangyarihan nito mga kapatid. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. O mga pananaw natin. Akala ko ito. Ligtas ako dahil tinanggap ko na si Christ. Take note. Ganun lang yun eh. Mali nga. Pag tinanggap na si Christ, hindi nagtatapos doon. May gagawin ka. Eh wala nang gawa. Ay mga tamad kasi ay gumawa. Hindi gawa sa sarili mo para ipagmapuri mo sa sarili mo. Gawa yan para sa Diyos. Ginawa natin na para sa Diyos. Kaya nga ang ihahatol sa iyo, gawa mo rin. Hindi lang sa pananampalataya lamang. Sabi ni Santiago. Diba? Yung mga maling haka-haka natin. Biblia po ang sasagot. Biblia ang sasagot sa ating mga tanong. Hindi sa ating haka-haka. Kaya ang mga haka-haka natin, mali na. My will are not your will. My thought are not your thought. Sabi sa Sayas. Sa Hinyas ba yun? Basahin nga natin. Hallelujah. Magkachamba-chamba tayo. Sige.
Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, di ba? O, basa tayo ha, mga kapatid ha. Titignan natin. Kaya sabi ko sa Isaias ba? Kayo, sasagot. Dito po. Sa Isaias. Yan. Sa Isaias tayo. Maingay na po, pasensya na, no? Yan nga sinasabi ko, pag naunahan, kaya inuunahan ko na sila eh. Kaya nag-uumpo ka na naman. Ewan ko bakit dyan sa harap lagi nag-ano. Sige lang. Masaya naman ako na andyan. Kasi lang, iingay. Timingan talaga. Kaya na wag lang silang magmumurahan. Kasi nasa wata ko yan eh, pag nagmumurahan sila. Sige, babasahin natin ito mga kapatid ha. Ayan. Dito kasi, kaya nga ako, wala akong take note kasi rito. Nahanap ko talaga sa Bible. Mga kapatid. Sabi ito sa 55. Tama ba? Sa versikulo 8. Sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi nyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. So may kaibahan, yung isip natin hindi kaisip ng Diyos. Ang lakad natin hindi lakad ng Diyos, mga kapatid, di ba? So ayan, hindi sinasabi rito na siyang gumigiba ng maling haka at ng mga bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yung mga maling haka, yung hindi nagpapakumbaba, nagmamataas yan eh. Laban sa karunungan ng Diyos. Ano bang karunungan ng Diyos? Ito yung salita. Kailangan yung kaisipan ni Kristo nasa atin. Philippians 2, versikulo 5. At bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Isip ang tinitira. Isip po. Kaya nga binulag yung isip para hindi makilala ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang sabi po sa Pedro, mga kapatid. Pedro ba? Sa Korinto pala. Alam mo? Kaya nga, basa lang po tayo ha. Sabi rito sa versikulo 4. Pangalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Ang ano pong binulag? Mata? Hindi. Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang liwanag. Ang binulag isip. Kaya ngayon, ito ang sabi. Kaya nga, ang counterfeit dito, ang isip natin ilagak. Kasi ito yung binibihag, no, ni Satanas. Kaya ito naman ang sinabi, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Kaya yung mga tumatalima, binubulag yan. Kaya pang kontrolin yan. Paano natin mapaglabanan, mga kapatid? Paano natin mapaglabanan? Anong sabi ng Biblia? Mayroon pong sagot ang Biblia rito, mga kapatid. At sa Santiago, tatapos na po tayo rito. Pero tuloy po natin to, loobin ng Diyos, bukas. Ano ba bukas? Sabado. Meron kaming indoctrination bukas dito, mga kapatid. Kung sino dumalo. Paano natin mapaglabanan? Ito lang naman po ang advice, ang sinasabi. 7. James chapter 4, verse 7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Word, take note. Submit yourself therefore to God. Submission, nagmigkas dito. Kanino? Sa Diyos, hindi kay Satanas. Datapwat, marunong ba ba tayo nito, mga kapatid? O baka kinakaibigan na natin to. Datapwat, kaya binanggit dito. Resist
the devil. Magsalangsang kayo sa diablo. Kaya pa ba natin magsalangsang sa diablo? Kumpare mo na ito. Kakbay mo na. Kaya hindi mo masawata. Kasi, kumpare na. Diba? Kasama mo na eh. Hindi mo kayang sawatain. At kapag sinawata mo ito, tatakas siya sa inyo. Bakit? Kasi, nagpasakop ka, kasama mo ang Diyos. Yan lang na ang suma total, paano paglabanan. Hindi ko kaya ito, pero sabi ng Diyos, kaya mo yan. Bakit? Dinaig na niya na ang sanlibutan. Ay tagumpay na eh. Bukas, tuloy natin yon. Tagumpay na. Basa lang tayo sa Bible, may basa naman eh. Hindi naman ako nagsasalita ng resist the devil. Marunong pa ba Christian mag-resist? Hindi na. May man ako narinig doon sa nangangaral na pastor eh. Dahil ang kaaway naman natin si Satanas, ibigin natin. Ibigin daw si Satanas, kaaway daw kasi yan eh. Yung sabi ng Diyos, ibigin mong kaaway. Iba si Satanas, hindi natin ibigin yan. Yung tao lang. Tingnan mo yung pastor na yan. Siguro, ano siguro ito, no? Kampon siguro. Sabi ng pastor, pulpito, nangaral. Dahil ang niya, ibigin ang kaaway. Dahil si Satanas naman daw kaaway natin, ibigin din natin. Hala? Hello. Kaya nga nung mapakinggan ko, parang, ano ba to? Kasi simbahan ba ako ng tama? Kasi mag-asawa sila may hawak doon eh. Sa church doon. Kaya malis ako. So yan mga kapatid, ingat lang po tayo, no? At bukas, lugin ng Diyos. Yung tulutan ng Diyos na matuloy po natin ang ganito. No? Yung gawain na ito, yung ministry po na ito. Ito, ginagawa na natin yan, ministry ito. Para sa Panginoon. Hindi Roland 5 ministry yan. Jesus Christ ministry. Magkamali tayo. Kaya mag-usap lang po tayo mga kapatid. Lagi kong sinasabi, mag-usap lang po tayo. Ang topic po natin ay sinasabi ni Paul, fight, a good fight of faith. Yan. Yan lang po ang words natin. Kinukuha lang natin sa talatang ating binasa sa 2 Timothy 4, versikulo 7. At sa 1 Timothy chapter 6, ang talata po ay 11 no, hanggang 16 yun. So makita po natin sa verse 12 po yun ng Timothy. So ayan po no, ating pong pag-aaralan. Maigi. Kayo po, magsuri din po kayo. Iniwan ko ang kalayaan para sa atin. Hindi ko kayo pinipilit maniwala sa akin. Pinipilit ko kayo maniwala sa sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay naghangad ng langit, napakasimple. Anong sagot? Sumunod ka lang sa utos ni Kristo. Yun lang naman. Wala nang pupus-pupus, hindi na Hebreo. Gagamit ng mga yabangan ngayon. Kung nakikinig talaga, gagamit ka ng mga, hindi na nga naintindihan yung mga pinagsasabi mo, gagamit ka pa ng illustration na Grego, Hebreo. Gamit ka, huwag man masyadong papalata tayo niyan. Yung simple lang. Kung gumagamit ako ng word na Greek at saka Hebrew, mayroon akong Bible yan, mayroon akong binabasa eh. Pero hindi ko na masyadong nalintana yun. Yung importante lang. Gamit, hindi mo na nga, sabi nga ni Pablo, di bali magsalita ko ng 5 wika, basta maintindihan, kaysa 10,000 mang yung wika niya, hindi mo naintindihan. Gagamit ka na kung ano mga words, kung ano mga language. Wag, gusto ko maintindihan. Magkaintindihan tayo, mga kapatid. Para masabi mo, purihin ang Diyos. Di ba? Pag naintindihan mo, masabi mo amen, masabi mo hallelujah, praise the Lord. Bakit? Naintindihan mo eh. Pero pag hindi mo naintindihan, kanganga ka lang. Yan. Yung mga kayabangan kasi, umiiral ngayon. Kayabangan. Yan sa mga mangangaral ngayon. Kaya ingat-ingat lang po tayo mga kapatid, no? Sa ating pinaniniwalaan. Sorry po tayo, kaya nga may Bible eh. Hindi tayo alam mo, ang salita na Diyos nasa isip mo lagi, punong-puno ka, hindi ka madadaya eh. Kaya salamat, ito po ang ating hangad mga kapatid, na huwag tayong lumayo, huwag tayong manghinaan ng loob. Lumaban tayo, laban lang. Amen. Fight of a good fight of faith. Amen. Kasama mo ang Diyos. Tandaan niyo po, may tagumpay na. Okay, salamat po saan ka man naroon ngayon, saang bansa ka man. Tandaan niyo po mga kapatid, sino ka man, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoong Kristo. Saan man dago ka ngayon, di pa tayo magkita-kita, personal. Sana po, magkita-kita tayo sa langit. Ito lang po ang ating inaadhika, di ba mga kapatid? Kaya salamat.
Kaya ngayon, salamat sa ating dakilang Ama na tayo binigyan ng magandang kaisipan. Gamitin natin ang ating isip. Ilagak natin sa langit, mga kapatid. Ito ang hangad natin. Salamat sa ating Panginoong Kristo. Purihin ang dakilang Ama. Purihin ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung kayo may time, may gawain po, panghuling gawain po sa Baclaran. Ako, lubinawan ng Diyos na makadalo ako. Hindi ko sure kung makadalo ako mamaya. Basta nakadalo na naman ako 2 beses doon. Kaya maganda, masaya. God bless you all po. Pagpalain ka ng Panginoon, sumayin niyo ang biyaya ng Diyos. Shalom.